Muling hinalikan siya ni Gaston, nagpaubaya na lang si Nati at sumabay sa agos. Kung makakabuo sila ng magiging kapatid ni Brixton, alam ni Gaston sa kanyang sarili na hindi naman niya ito tatakasan. Hindi niya muling ipaparanas ang dating nitong mga paghihirap habang pinagdadaan ng mag-isa ang lahat ng mga pasakit ng mundo na dalawa. Dapat silang haharap kung nalaman niya lang din yon kaagad. Sayong-sayo lang ako, Natalia. Kaya marapat lang na akin ka lang, ha? Akin ka lang ng buong buo. Oo naman, sayong-sayo lang din ako, Governor Barcelo. Tugunin natin na halos narating ng rurok ng sukdulan. Bumaba na sina Nati at Gaston pagkatapos ng ilang minuto na matapos ang kanilang kababalaghang ginawa. Humarap sila kay Doña Josefina na para bang walang nangyari habang salita ng malagkit at makahulugan nilang mga tingin. Hindi naman sila tinanong ng matanda kung bakit natagalan bago bumaba. Dala ni Nati ang pamalit na damit ni Brixton na sa mga sandaling yon ay ang dungis na ng muka dahil sa kung ano-anong kinain nito. Pagkatapos ng hapunan, hindi naman na sila pinigilan pa ni Doña Josefina na umakyat na ng silid upang umano ay magpahinga. Batid niyang pagod sila sa biyahe. Kahit pa chopper ang ginamit nila, pinatunayan niya ni Brixton na kaagad nakatulog pag-akyat nila ng silid. Matapos ng ipwesto ng maayos ni Nati ang anak ay nahiga na rin siya. Tumabi naman sa kanya si Gaston na agad na doong nakayakap sa kanya. Ang akala pa ni Nati ay lalabas ito upang may asikasuhin na trabaho. Wala kang gagawing trabaho? Harap na ni Nati sa kanya at ginantihan na ito ng yakap. Nasanay kasi siyang palaging busy ang dating gobernador kung kaya naman naninibago siya. Alam mo nang ibig kong sabihin doon. Hinalikan na muna ng masuyo ni Gaston ng noon ni Nati bago niya sinagot ang katanungan nito. Wala, hindi na ako governor kaya nabawasan na yun. Kung governor ako, malamang tambak na naman yun. Tumangulang si Nati na bahagyang ipinikit ang mga mata. Hindi man sabihin ay inanyayahan na siya ng kawalan na matulog na ngunit hindi niya magawa dahil siya pakikipag-usap na ginagawa ni Gaston sa kanya. Napansin naman yun ng dating gobernador kung kaya naman inayos na niya ang kanilang comforter na maging maayos ang tulog ni Nati kung sakali mang maidlip na ito. Sorry, hindi ko na talaga kaya. Antok na ako. Pumipikit ang mga matang tura ni Nati na ikinatangulang ni Gaston at mabilis na tinaniman na sa labi ng masiding halik si Nati. Ngumiti lang ang babae bago tuluyang pumikit. Ilang sandali pa'y narinig na ni Gaston ang mumunting mga hilik ng babae na nakayakap sa kanya. Maliit na siyang napangiti. Di man ang ilaw ng lampshade sa loob ng kanilang silid ay malinaw niyang nakikita ang mukha ni Nati at ni Brixton na kapwa na himbing na't marahan ng baba, parehas ng dibdib. Napakurap na si Gaston doon na hindi mapigilang maging emosyonal. Ngayong nasa palad na niyang muli ang pagkakataong iyon, hindi niya na ito palalampasin pa. Hindi niya na ito hayaang muling mawala sa mga palad. Kailangan niya na itong maitali sa sarili. Yun lang ang tanging paraan niya para hindi na makahulagpos pa ang kanyang mag-ina sa kanyang mga palad. Baby, kaunting panahon na lang ng paghihintay at magagawa ko ng palitan ng apelyido mo mula sa pagiging Natalia Bentacourt sa Natalia Bentacourt Barcelo. Mahinang usal ni Gaston na ipinikit na rin ang mga mata. Kinabukasan ay sabay-sabay silang bumangon upang kumain ng almusal kasama ng matandang Donya. Matapos ang almusal ay nagtungo sila sa likod ng mansyon upang mag-ani ng mga gulay na pwede na sa pangunguna pa rin ni Doña Josefina na kumikinang ng mga mata sa labis na saya. Hindi ka aalis ngayon, Gaston? Nakakapanibago yun sa matanda dahil nanatiling kabuntot nila si Gaston sa greenhouse gayong hindi niya mapapapunta doon ng anak kahit pakukuha ng isang piraso lang ng sili. Ngunit ng araw na yon ay kasama nila ito dito. Alam na naman niyang dahilan at hindi niya na kailangan pang itanong. Gusto lang niyang asarin ng bunsong anak. Hindi mama, after ng New Year pang balik ko sa trabaho. Nasa mahabang bakasyon pa rin ang mga employee ko. Tumango lang ang matanda at ginalaw ang magkabila niyang balikat. Malaki ang tiwala niya sa anak kung kaya naman panatag ang kalooban niya na hindi nito pinapabayaan ang ipagkatiwala niya ditong kumpanya ng kanilang pamilya. Gusto niyang ipamanisyon sa anak hanggang sa may mga tagapagmana na doong kukuha. Yun din ang dahilan kung bakit gusto niyang magkaroon ng pamilya si Gaston. Dahil sa mga ari-arian din ng pamilya. Mabuti kung ganon. Nang marami kang panahon upang makasama mo tong mga mag-ina mo. Ngumiti lang si Nati nang lumingon sa kanilang banda ni Brixton ng matanda. Hawak niyang kamay ng anak at maingat na inaakay. Ayaw niya yung kargahin ng masanay ang anak sa kanyang ginagawang paglakad.
Ayaw din naman itong magpakarga na tuwang-tuwa sa lupang kanilang dinaraanan patungo doon. Nauna naman ang matandang Donya at nasa hulihan nila si Gaston, na para bang nakaalalay sa mag-ina. Naroon din ang ilan sa mga maid na may dalang basket na lalagyan nila ng kanilang magiging aning mga gulay na sadyang kukunin sa greenhouse. Ipasyal mong yung mag-ina nang hindi sila mabagot dito sa mansyon. Hindi na ako sasama na maging family day niyong araw na ito bago umakyat ang iba sa mga kamag-anak natin at ang pamilya ng pamangkin mo. Utos pa ng kanyang ina na hindi naman magawang tanggihan ni Gaston dahil noon pa man ayun na rin ang plano niya. After lunch, mama. Bakit after lunch pa kung pwede naman kayong pumunta bago ang lunch? Sa labas na kayo kumaing mag-anak. Walang nagawa si Gaston kung hindi sundin ang utos ng ina. Pagkatapos nilang manggaling sa greenhouse ay gumayak na rin sila. Makikitang labis na tuwa ni Nati at Brixton habang hinihintay nila si Gaston na ilabas ang sasakyan mula sa garahe. Nag-decide ito na hindi gagamit ng family driver upang ma-feel ang pagiging family day nila. Ngunit hindi naman niya inalis ang mga bodyguards na bubuntot pa rin sa kanilang pamilya upang panatilihing safe ang kanilang paligid. Totoong wala na siya sa politika, ngunit habang gobernador sa noon marami siyang nasagasaan. Ayaw niya namang umabot na kung kailan saka nasa kaurasan ng kagipitan, ay saka pa lang siya magsisisi kung bakit hindi siya handa. At hindi porket wala na siya sa katungkulan ay magiging ligtas na ang buong kapaligiran nila. Saan niyo unang gustong pumunta? Maligayang tanong ni Gaston na hawak ang manibela. Nasa likod si Brixton at nasa passenger seat niya si Nati. Sa ganito'y kawangis nilang isang buo at masayang pamilya. Pumili na kayo, Nati. Sa katedral, sagot ni Nati habang palabas pa lang ang kanilang sinasakyan sa malaking gate ng mansyon. Okay, sagot ni Gaston na kinuha ng isang kamay ni Nati upang hawakan nang makapag-settle na siya. Inalugad nilang mag-anak ang lahat ng pasyalan sa buong Baguio at umabot pa sila sa La Trinidad kung nasaan ang malawak na taniman ng strawberry. Kumikinang ang mga mata ni Brixton nang makita ang mga strawberry. Hindi to nagpaawat sa pag-harvest. Ang feeling ay sa kanilang tanimang yon. On guard naman ang mga kasamang bodyguard, total ay public place yon. Panay ang halakhak ni Gaston at Nati habang pinapanood ang anak. Pitpit ni Gaston ng ilang basket na nagawa ng mapuno ni Brixton. Samantalang si Nati ay nagmistulang photographer ng anak. Maging si Gaston ay kinunan niya ng larawan na hindi naman umangal. Ultimong SM Baguio ay kanilang pinuntahan upang makakuha lang ng maraming pictures na hindi maintindihan ni Gaston kung bakit kailangang idetalye pa noon ni Nati. May mga katanungan man ay kanya na lang yung hinayaan, sinakyan niya na lang lahat ng kalokohan ni Nati. Ganun din naman noong mamasyal sila sa Italy. Batid niya sa mga susunod na panahon na magagawa nilang balikan ang mga larawan nilang iyon. Wala silang inaksayang sandali. Sinulit nilang buong tanghalit halos ay gabi nang makauwi sila ng mansyon. Nakatulog na sa likod ng sasakyan si Brixton sa matinding pagod. Ako nang bubuhat kay Brixton, mungkahi ni Gaston nang makitang gigisingin ng kanilang anak. Gaya ng kanilang inaasahan at napag-usapan, habang pauwi ng mansyon ay nandun na rin si Nick, Chris at mga magulang ni Nati na halatang kakarating lang din ng mansyon. Nasa kandungan na ni Doña Josefina si Skyler. Nakangiti na sila kaagad sa kanila habang nakatayo at masusing nakatanaw sa kanilang pagdating. Hindi naman doon nahiya si Nati na para bang nasa kanilang atensyon ng lahat. Taas ang noong bumaba siya ng sasakyan at inalis na ang hiya. Bakit ba hindi naman lingit sa kanyang pamilya ang relasyon nila? Isa pa may anak sila. Hinintay ni Nati na buhatin ni Gaston ang kanilang anak na biglang naalimpungatan at hindi na muling natulog pa kahit na inaantok pa. Aba, talagang namasyal kayo ng bonggang-bongga, sabi ng lola kanina pa raw kayong tanghali umalis. Sinik yun na totoo ang mga ngiting pinapakita sa kanyang kapatid na alam niyang maligaya sa anumang ginagawa. Nilingon pa nang makahulugan nito si Gaston na tumangulang naman sa abogado. Sulit ba ha, Nati? I mean, Brixton. Nagtawanan lang ang mga nandun sa patutsyadang ininik. Ngunit hindi na yun ginatungan pa ng iba't pinalampas na lang. Nagkasya na lang silang tumingin sa masayang pamilya na unti-unting binuo ni Gaston. Agad niyang niyabang ni Brixton ng kanyang mga bitbit na laruan sa mga sasakyan binili ni Gaston para sa kanya kay Nixa. Bakit wala akong toys, Lolo Gov? Hindi mo ko binilhan? Nakasimangot na tanong ni Nixa, gamit na nagtatampo niyang boses. Humalukip-kip pa siya at pinakitang hindi gusto na hindi man lang siya naalala ng kanyang lolo. Tita Nati, bakit si Brixton lang ang meron? Kunutang noong nakasimangot na tanong pa ni Nixa sa tiyahin niya. Napatingin na si Gaston kay Nati na para bang nanghihingi ito ng saklolo,
kahit hindi rin alam ni Nati ang kanyang isasagot sa pamangkin. Hindi nagawang maalala ni Gaston ang kanyang apong si Nixa dahil nakafocus siya sa kanyang mag-ina't ganun din ang ginawa ni Nati. Agad namang naunawaan ni Nick ang sitwasyon na sinalo si Nixa. Ang dami mo na pong toys sa bahay, hindi ba? Saan mo pa ilalagay yon? Saka naubusan ng pambili ng toys ang lolo Goff at ang tita Nati. Tingnan mo nga yung toys ni Brixton, no? Kukunti lang. Huwag kang mag-alala. Bibilang kita kapag pagdating natin na Manila. Ganun ba karaming laruan ang gusto mo? Sabihin mo lang sa daddy. Ibibigay kong lahat ng yun sa'yo. Hindi pa rin noon napaamo si Nixa na hindi man lang naibsa ng selos sa mga matandang nararamdaman niya. Ayoko, daddy. Gusto ko ng toys dito sa Baguio. Lupasay pa nito sa sahig na hindi inasahan ng mga naruroon na gagawin ng bata. Kahit small lang eh. Irit pa nito. Namula ng mga mata sa napipintong pag-alboroto. Oh my goodness, Nixa. Tumayo ka dyan. Kamot na ni Krisa sa kanyang ulo habang karga na niya si Skylar na umiiyak na sa kandungan ni Doña Josefina na pinapanood lang sila. Bukas bibilhan kita. Ano bang klaseng doll ang gusto mo? Dolls na kasing laki mo. Stuffed toys. Sabihin mo sa mami. Panguto pa ni Krisa sa panganay nila. Cars! Kagaya no kay Brixton, mommy. Patak ng luha ni Nixa na sobrang sama pa rin ng loob. Anak, panglalaki yun at alam mong babae ka naman, hindi ba? Dapat pang girl na to yung nilalaro mo. Hiram ka na lang kay Brixton kung saglit mo lang din namang lalaruin. Problemado pa rin na pangungumbinsi ni Krisa kay Nixa. Doon na sumingit si Nati dahil na mapagbigay naman ang kanyang anak. Hindi naman tumadamot pagdating sa laruan. Brixton, share mo nga yung toys mo kay Nixa. Humakbang naman palapit si Brixton kay Nixa at tinabot ng bagong unbox ng laruan. Share lang Nixa ha, bawal mo ang kinin at iuwi sa inyo. Biro pa ni Nati na merong laman. Natawa na lang si Nick at Krisa. Maging ang iba pang nakatingin sa dalawang bata na magkaharap nga. Yung ibang toys kasi ni Brixton na inuwi ni Nixa sa villa nila at inangkin kahit ilang beses pang sabihan kung kaya naman kapag sina Mrs. Bentacourt ang namimili. Parehong meron ng dalawang bata nang hindi sila nagkakainggitan. Opo, Tita Nati. Magkatulong silang naghanda ng magiging hapunan na idinaos sa gilid ng garden ng mansyon ng mga Barcelo na puno ng masayang tawanan habang nagkakwentuhan sila. Noon lang muling nagkaroon ng buhay ang mansyon ng ilang taon na natahimik sa pagsapit ng mga ganitong oras. Mababanaag sa kanilang mata ng kasabikan. Sana taon-taon tayong laging ganito. Hiling pa ni Doña Josefina na sinang-ayon na naman ng mga magulang ni Nick. Mabuti pa nga Doña Josefina. Doon na kayo sa Manila magpasko nitong si Vanji tapos kami aakit kapag New Year. Mungkahi pa ni Mrs. Bentacourt na napalapit na rin sa matanda. Hindi ba? Mas magiging masaya kapag marami. Sa bandang huli sinang-ayon na naman yun ni Chris at Gaston. Matapos ng kanilang dinner ay nagkayayaang uminom ng konti ang mga lalaki. Nakisalo sa kanila si Nati na uminom ng konti at hindi na nagtanong ang mga magulang nila kung saan sila mag-ina ni Brixton matutulog. Nasabi na agad ni Doña Josefina sa kanila pagkarating pa lang na nasasilid silang mag-ina ni Gaston tumuloy. Wala ring naging komento doon si Nick at Krisa na tumawa na lang dahil inasahan naman nilang doon ang hahantong ang dalawa. Nakikita nilang mahal pa nilang bawat isa. Krisa, paano kapag biglang umiyak si Skylar? Kaya mo na yan, Nick, na kaya mo nga nung alagaan si Nixa nang ikaw lang eh. Hayaan mo nga kung gumala, saka si Nati naman ang kasama ko. Hayaan mo mag-relax naman ako kahit na konting oras lang din naman. Kanina pa panay ang irap ni Nati na nakatayo na siya may pintuan na tinihintay ang hipag na nagpaalam sa kanyang kapatid. Naroon din si Gaston na karga si Brixton na kinausap ng masinsinan si Nati na may bibilhin lang siya sa labas. Kung gaano to kaluwag sa kanya, napakahigpit ng kapatid niya na akala mo ay may kabalbalan silang party na pupuntahan. Sa mall lang naman sila. Bali-baling butukan na ni Nati ang harapan ng kanyang kapatid. Oo nga Kuya Nick, bigyan mo naman si Krisa ng oras para sa sarili niya. Nakakapagod kayo mag-alaga ng bata 24 oras at alam mo naman yon. Saka hayaan mo na kaming mag-date na dalawa. Huwag kang epal dyan. Singit ni Nati na sinamaan ng tingin ng kapatid na mukhang ayaw pa yatang payagan ng kanyang asawang umalis. Oo na, pero huwag kayong magtatagal. Oras na magtagal kayo, ako mismong susundo kung nasaan man kayo. And please, huwag kayong papasok ng bar sa gitna ng tirik na araw. Binabalaan kita, Natalia. No alcohol drinks, please. Humalakak si Nati doon na tumingin na kay Gaston na nakatingin na rin sa kanya. Of course, Kuya Nick, ano ka ba? Wala pang bukas na bar sa ganitong oras dito, mga tulog pang staff nila.
Mag-alala ka kung dapat hapon kami umalis at may tendency talagang mag-bar kami. Okay, napaka-OA mo naman. Kainis! Nakasundo ang maghipag na magtungo sa mall dahil ani ni Nati kailangan niyang bumili ng ilang piraso ng damit dahil kokonti lang din ang kanilang dala. Minabuti rin nilang dalawa na iwan ng dalawang bata para walang storbo. Isa pang katwiran nila ay mabilis lang din naman sila doon. Alam na rin nilang naghihintay sa kanilang pag-uwi. Sige na, umalis na kayo. Tabi ni Gaston na sinyasan na si Nati na tama ng pagbubungangat naririnig yun ni Doña Josefina na walang imik na pinapanood pa rin sila. Enjoy yourself. Bili niyo lahat ng magustuhan niyo. Hindi siya pinansin ni Nati na hindi pa rin makamove on sa ugaling pinapakita ng kanyang kapatid. Hayaan mo naman kaming magbanding, Kuya Nick. Ang tagal na nung huling lumabas kami. Huwag kang maramot. Angil pa ni Nati na kulang na lang tumirik ang mata sa kanyang ginagawa na tumanggi ng tanungin niya kung gusto ba nitong sumama sa kanilang gagawing paglabas ng kanyang hipag. Ano ma'am, ayaw mo sa aming sumama ni Krisa? Kayong dalawa ni Tita Vanji. Girls banding ng family. Hindi na, kayong dalawa na lang. Mabuti pang makasama ko mga apo ko kesang lumakwatsa ako. Umalis na kayo na makabalik kayo kagad nang hindi pa napaparanoid ang asawa niyang kasama mong hipag. Bilis na, alis na. Sige, bahala kung ayaw mo. May iba pang sadya si Krisa kung kaya pumayag na samahan ng hipag na lumabas ng araw na yon. Nasa Baguio rin kasi ang kaibigan niya si Rina na matagal na nang huling makita niya kung kaya naman minabuti niyang katagpuin na lang din ito sa labas. Sa isang coffee shop nila hinintay si Rina nang matapos mamili si Nati ng mga damit ng kailangan. Ilang sandali lang dumating ng kanilang hinihintay doon na si Rina na kaagad na hinagot sila parehas ng tingin mula ulo hanggang paa. Puno ng paghanga ang mga mata nito. Kahit hindi man niya yun isatinig, tumanda siya ng konti ngunit hindi naman yun mapapansin kung hindi siya tititigan ng matagal sa mukha niya. Hoy Krisa, yung pagkain mo ba nakakabata ha? Bakit mukhang hindi ka tumatanda? Unang-puna nito sa kaibigan matapos na yumakap upang ipakita kung gaano nila na-miss ang bawat isa. May balon ka ba ng pagiging immortal? Magpabuntis ka. Humagikik na sagot ni Krisa na lihim na pinakinggan lang ni Nati sa kabilang gilid. Talaga? Hindi ako naniniwala. Baka may ibang ginagawa sa iyong asawa mo kung kaya ganyan ka. Sabihin mo. Muli pang natawa si Krisa na bahagyang pinalo ng kaibigan upang magtigil na ito sa mga kalokohan. Matapos na mag-order ng kanyang kape ay balik sa pagiging madaldal si Rina na panakanak tingin sa tahimik na si Nati na abala na sa kanyang phone. Kausap niya si Gaston noon na tinatanong kung anong oras sila matatapos ni Krisa. Ganun pa man bakas ang kanyang tenga sa kung ano chismis ang dala ng kaibigan ng kanyang hipag. Natatandaan mo pa yung pinuntahan nating class reunion nung wala ka pang asawa ha? Nagpaplano na naman sila pero nakakatamad ng pumunta. Ilang taon nang lumipas. Kung noon ilang taon na tayo makisyalamuha, ano pa ngayon? Anitong hindi na yun pamilyar sa pandinig ni Nati. Saka bastang pangit na umattend dahil payabangan din yun. Tumango lang si Krisa, wala naman siyang interes na dumalo pa sa kahit na anong klaseng class reunion. Yung pinunta niya doon, itutulog na lang niya o kung hindi naman, ispend na lang niya sa kanyang mag-aama. Magiging masaya pa siya at ang pamilya niya. Graduate na siya sa mga bagay na yon. Mabuti sana kung kagaya ng class reunion na pinupuntahan ni Nick na pwedeng isamang kanilang mga kapamilya. Doon ay hindi. Bawal daw yung gawin nila. Natatandaan mo pa si Ami? Oo, patay na patay yun kay Alex. Tawa ni Krisa na para bang nakalimutan niyang nandun ang hipag niya. Sabi na napatingin ng dalawa kay Nati na bagamat narinig ang pangalan ng lalaki, ay wala na rin namang pakialam. Hindi na siya interesadong alamin pa kung nasaan ang mga sandaling yun ng dati niyang fiancé. Minsan na lang nakita yon ni Chris at pagkatapos ng event niyon, hindi niya na ulit alam kung ano pang mangyayari dito. Oo, siya nga. Naku, ayun at nagpapakapokpok pa rin sa buhay hanggang ngayon. Huling balita ko, nakapag-asawa siya ng mayaman. Ewan ko lang kung totoo ha, o kung sila pa ba ng lalaki yun hanggang ngayon. Patuloy ni Rina na halatang maraming dalang chismis na nakaraan nila. Muli pa niyang sinulyapan si Nati na gumalaw at umayos ng upo. Tapos ayun nga, balik naman tayo ulit kay Alex. Balita ko single pa rin siya hanggang sa mga sandaling to. Karma! Nag-appear pang magkaibigan. Matapos na magtawanan ng malakas sa kanilang pinag-uusapan. Mabuti naman kung ganon, huwag na siyang mag-asawa para hindi na kumalat ang lahi niyang kupal. Sambit ni Nati na nakatingin pa rin ng mga mata sa phone. Yung isipan niya nasa sinasabi ng kaibigan ng kanyang hipag. Kawawa lang magiging mga anak niya. Hindi lang yun, magiging sakit lang din sila ng lipunan kagaya ni Alex. Magkahulugang nagkatinginan na si Rita at Krisa na parehong nagtatanungan kung nagalit ba nila si Nati ng dahil doon.
Hindi nila mahulaan kung may feelings pa rin ng babae kay Alex. Pero batid ni Krisa na wala na rin yon. Oo nga, wag na niyang ikalat ang kanyang lahi. Nakakaawa naman talagang magiging mga anak niya. Pabor ni Rina. Doon na lang siya maawa, wag na sa kanyang sarili. Madadagdagan pang mga kupal na kagaya niya sa mundo.